Ito nga pala yung alaga ko na si Lucas. Si Lucas ay anak ni Luca na si Luca na Persian cat na nabuntis ng construction worker na pusa sa labas. Napakatakaw na itong si Lucas. Wala itong ginawa kundi kumain, matulog, dumumi, umihi, kumain, matulog at kumain ulit at matulog ulit. Ito naman ang kanyang ina. Ito si Luca. Ipinangalan ko siya kasunod ng kanyang nanay na pangalan ay Loki. Kaya ang pangalan niya ngayon, Luca. Si Luca walang ginawa kundi gumala ng gumala sa labas at magpakyut sa mga construction worker na pusa. Kaya ayan, lagi siyang buntis. Pangatlong buntis na nga pala niya ngayon. Hindi ko alam kung buntis ang laki ng tiyan tsaka parang may laman. Pasaway talaga to si Luca. Imbis na maghanap ng kalahi niya, naghahanap ng mga construction worker na favorite niya. Si Luca matakaw din to. Wala siyang ginawa kundi kumain ng kumain. Bakit pahina ng pahina? Hindi naman kasi matakaw si Luca. Pag trip niya lang, tsaka siya kakain. Katulad ngayon, trip niya yung kinakain niya. Sa mga gagamba pare, natry na natin yung Jensen line. Tapos natry na din natin yung Masbate line. Tapos natry na din natin yung mga gagambang bahay. Ngayon naman pare, ang itatry natin para try naman natin ngayon yung Negros line pare. At eto yung pinadededi ko. Ito yung bago kong baby pare. Si Lupi. Tignan nyo naman Lupi Grandista. Didi ka na baby. Didi ka na baby. Tara na, bili na tayo ng gagamba. Sarap gasgasan. Sa pagmamaneho, kailangan mo talaga ng abot-abot na pasensya. Bukod sa may naka-signal light na hindi mo alam kung kakanan o kakaliwa, may bigla-bigla na lang sisingit sa'yo na akala mo sisiga-siga sa may daan. Pero bahala kayo dyan, basta ako makapunta ako sa bilihan ng gagamba ng safe, okay na ako dyan. Hirap naman ito mga ito. Thank you! Kanal pala yun. Muntik na itong malagyan. Ay, te! Opo. Opo eh. Di po. Tao po. Papa mo nandyan? May sakit ba siya? Nakita ko may sakit niya. Ganda na ito. Itim. Nakita ko kasi post mo kahapon. Negros line yan. Ito mo. Kaso ang dami na lang pati. Madalas sa akin yung yung nabibenta sa Bulacan. Okay nga yun, nasa tabi na. Dalawa kasi sila na kinukuhanan ko dun Yung tagkikin silang lagi binibenta niya. Yun nga yun. Yung isa yung bata. Oo, yung bata. Ano yung sa kapatid niya. Pero ang kumukuha. Ayun, dalawa sila. Oo nga. Nakausap ko na yun. Yun ang kumukuha lagi. Dahil kukunin niya to. Sabi ko, sinubit na ng mga tao rito. Namatayan ka? Tagal na mga 3 araw. Ay, 5 araw na. Puro ganyan lang. Ganyan dapat. Kaso nga lang. Maliliit na yan. Wala na talaga ako malalaki. Oo. Sige, pwede na to. Ay, mga pangsabong mo yan. Hindi naman. Saktuhan lang. Hindi ako paano. Mga tulig Puro tigrihan Saan yun? Magandang kulay yung kulay. Ayan yan, maganda. Pulang-pula. Haba ng gada mo. Pangit na to. Mabagal. Mabagal. Hindi na talaga siya na Kaya testing ko kung kakayanin ko. Pinapakain mo dyan? Crayfish. Wow, social So si Boss Renbert nga pala, hindi lang mga gagamba yung binibenta niya. Meron din siyang mga crayfish. Ano nga ba yung crayfish? Yung crayfish, kalahi niya yung mga hipon, lobster, at kung ano-ano pa mang laman dagat, Pag umakyat ka nga rito sa taas, pare, makakita tayo dito ng iba't ibang klase ng lagayan niya, Merong mini pool, may mga aquarium, at meron din siyang fish pond dito, pare. Ang laman lahat nun halos is mga crayfish, pre. Yung crayfish, ang itsura niya, pre, parang pinagsanib na hipon, tsaka alimango, pre. Dahil pahaba yung katawan niya, tapos may malaki siyang sipit na parang sa alimango yung datingan. Pwede nga rin parang alagaan to at gawing pet sa bahay, pare, at pwede rin tong kainin kung tatanungin nyo kung pwede rin silang lutuin. Etong ang crayfish na to, kulay orange, parang buhay na luto na.
Kasi diba pag niluluto yung mga hipon, ganito na yung kulay. Sa pagkakatanda ko at hindi ko na rin matandaan, pero parang ang presyo nito is nasa 250 to 300 pesos ang isa. At yung nakikita nyo na yan, yung dalawa na yan, ang takaw nung isa, no? Tako nga pala yan, guys. Sa mga may gusto at interesado sa mga crayfish at gagamba, kung gusto mong umorder, kontakin nyo lang si Boss Renbert. Ito yung Facebook page niya at dyan nyo siya pwedeng i-message. Let's go! Maliliit lang. Ito na pinakamalaki pang ano niya. Malaki pa yan. Good size. Ay, yan, ang laki. Ganda. Magkano bentahan yan? Good size? 80. Yan. Ganito yung mga nakon. Wala ka na bang natirang ganyan? Wala. Ganda, oh. Ang laki. Yan lang ang medyo mahinaminam. Pag sa labanan ba kailangan good size? To good size. Oo. Parehas lang. Pagka magkaiba ng sukat yun, lugi yung maliit. Lugi maliit, no? Oo. Sa laki talaga ng gagamba, no? Oo, sa laki ng gagamba sa ano, sa haba. Mm. Meron kasing ano, hindi naman sila talaga magkakaparehas ang gagamba. Merong maliit ang puwet pero mahaba. Meron namang bulto na maiksi naman. Depende sa usapan nyo. Pagka laban eh. Pero, kumbaga, same size pa rin. Kahit, Hindi naman same size kung tatawagin. Kunyari, TF saka good. Ganun ang size nila. Pero yung good size is payat. Pero yung TM, bulto. Pwede yun. Nagkakaganon talaga. Depende sa pag-uusap niya. sayang di ako umabot sa mga pangganyan, no? Ay, dami na. Nung pagdating pa lang kasi, mga nagpuntahan na yung mga Kailan ulit meron? Kinakausap ko pa yung supplier ko eh. Kasi may bagyo ngayon eh. Nagkakakubusan ba? Hindi naman. Oo. May bagyo eh. Bandang Bicol, no? Bossing ano to? Ito ba yung ano? Pinload na nilalagay? Vitamin C. Okay. Ito lang. Anong vitamins yan? Yung parang nabibili lang din sa mga ano? Sa mga poultry. Pang manok. Ito yung maraming ingredients. Ito, konti lang ingredients. Ito tatapang talaga pag nilagyan na ito. Hindi naman masasabing tatapang. Vitamins din kasi siya kung tuturusin. Maano lang siya, lalakas na yung katawan niya dito. Okay. Pero yes lang naman sila. Ito kasi bago fight eh, nilalagay ito eh. Ito, pagka magpo-pointing kayo. Ganun lang ang diskarte niya. So ito yung mga gagamba natin na inalagaan natin magmula nung binili natin doon kay Renbert, no? Ito nabili natin to mga parang mag-iisang buwan na sa atin to. Tapos ito naman yung gagambang bahay na nakuha naman natin doon sa may Pet Toys pre. Mga gagambang bahay dito ang liliksi nila, no? Kahit umaga pre, gising na gising pa rin diwa nila katulad yan, ayan, no? Lalabas na yan, no? At ito naman yung nabili natin na Negros Line pare. Yung mga pagod na pagod pa ata to galing sa biyahe. Mapapansin nyo yung Negros Line pre, mabalbon sila pre, no? Yun oh, nakita nyo. Mabalbon sila pare. Etong ano etong mas battle line pre, kung mapapansin nyo, konti lang balbon nila sa katawan. Yun, nakikita nyo, di ba? Parang kokonti lang yung balbon nila sa katawan. Etong Negros Line, mga mababalbon sila. Yan oh. Mga tulog na tulog, mga payat no? Papakainin ko kayo ng papakainin hanggang sa tumaba kayo. At ito yung nakuha natin nung naghunt ako nung gabi. Yan, ito iba ulo niyan pre. Kaya ako kinuha to Iba ulo niyan pre. Ito, anong gagamba kaya to pre? Ano? Green siya Green yung puwet niya pero tigrihan pa rin yung pattern. Pero green siya. Tapos mistiso pre. Di nga lang siya nagkakain masyado. Ito, iba ulo niyan. Parang may sungay. Kumbaga itong Negros Line natin pre, parang mga TM size pa lang yung size niya, no? Kung mapapansin nyo, medyo maliliit pa siya. Pero may mas maliit pa sa TM size, no? Yung tangkal size kung tawagin, tsaka yung pangbata. So yung eto namang ano natin dito, yung mga alaga natin dito na nauna, yan sila 15 kung natatandaan nyo, yung gumapi ng tagsi 60 pesos. Etong tagki 15 natin, pag good size na siya pre, no? Ayan, good size na yan kung mapapansin nyo, ang laki na yan, no? Tingnan nyo. So ayan, kung makikita nyo, ayan good size na yan pare, malaki na rin yan. Ang bagal niya lumakad kasi nga busog pa. Hindi pa maano. Ito si 15 pre, medyo malaki na siya ngayon. Yan, kung mapapansin nyo, si 15, medyo mabagal lang siya tumakbo ngayon dahil nga busog na busog. Ang laki ng tiyan. At gumanda na rin yung pattern pre ng mga galamay niya, no? So gumaganda na si 15, ang ano na lang dito papakondisyonin natin kasi nga medyo mabagal na siya maglakad, wala na siya sa kondisyon, tapos exercise din natin siya kada umaga. Eto naman tignan natin, eto na yung Negros Line pre, tignan natin yung ano niya yung galamay niya kung gaano kahaba. Okay,
Di pa pala siya pati M size pre, maliit pa to. Parang tangkalan pa lang pala to pre. Pero lalaki to sa atin pre, no? Bata pa pala. Pero pwede to, papalakihin natin to, no? Wala namang problema dyan. So ilalagay natin to dito sa ano, yung pahamuga na ginawa natin para mas lumaki siya doon, no? Para mas makondisyon. Ang liit pa ng tiyan niya, oh. Ang liit pa ng tiyan niya, no? So lagay natin dito sa pahamugan natin yung Negros line. So palalakihin din natin sila, patatabain natin yan hanggang sa mabondat pre. Sa akin naman, di naman na natin pinanlalaban yung mga gagamba na nakukuha natin, no. Saka yung mga gagamba rin na binibili ko, hindi ko na sila pinaglalaban-laban. Ang ginagawa ko pre, inaalagaan ko na sila ngayon. Naghahanap kasi ako ng good size kanina kay kay Boss Rembert. Kaso nga lang naubusan, hindi tayo umabot. So ayan, tamang pahamog lang yung Negros line natin dito. So nakasubok na tayo ng Negros, Masbate, tsaka Jensan. Subukan naman natin yung iba, no? Sana makakita pa ako ng ibang line ng gagamba, pre. Gusto ko ring itry yung mga salmon tsaka jumbo. Yung mga presyo nun, iba sa mga presyo na itong binibili natin. Ito mga mura lang to eh. Pero yung mga salmon tsaka jumbo pre, tsaka yung mga Japanji, iba presyo nila pre. Kaya gusto ko ring mag-try mag-alaga nun eh. So kung makikita nyo, talagang iba rin yung no? Iba rin yung tindag ng Negros line pre. Mabalahibo. Ayun mabulbol. So yun lang mga G. Unti-untiin lang natin yung mga iba't ibang klase ng line ng mga gagamba no. Baka sa susunod magtarantula na din tayo. So darating tayo dyan. Unti-untiin lang natin. Masbate, Negros, tsaka Jensan. Susunod maghanap tayo ng mga Cebu, Mindoro, mga ganun ba? Yung Bulacan line niya, hindi pa ako nakakabili. Meron bang ganun? Baka merong ganun. Pakitaan nyo naman ako. So, susunod natin yung mga jumbo. Kung may makita tayo, i-score tayo ng jumbo. Kaya tara na, let's go. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.